guys, welcome back again to my channel, and for new here, welcome to my channel. I am the SC Pre and I'm a small business owner here in the Philippines. I am doing t-shirt printing, souvenirs, arts and crafts, stickers, decals, and many more. Welcome to my channel again, and welcome to another week of my daily task. So, yun na naman yung i-share ko dito sa aking videos. So, malapit na yung pasukan, and gumawa na din ako ng mga names, templates, and name tags templates. So, if ever na may customer na mag-message sa akin or magpupunta para magpagawa, so may mga templates na sila. Yan yung mga uso ngayon. Tapos, yung sa notebook naman, nagagawa ka ng notebook, kailangan meron kang binders and yung malaking pangkat, pero yun, wala pa ako nun. So, kaya kailangan mo na tayo mag-provide para mas maganda yung cut ng ating notebooks na ibebenta. So, sana makapag-provide din tayo niyan very soon. So, ngayong week is meron ako naka-line up na project na gagawin, yung mga t-shirts, nagtataka ako sa scoop. So, inayos ko na siya, binilang ko na siya, and then inaayos ko ngayon yung DTF. Sasend ko siya sa supplier, and then i-print nila, and then after nun kukunin ko or kaya ipapalalamog ko. So sa mga printing business na wala pang DTF, yun na yung bago kasi ngayon na print. Medyo lang naman, pero hindi naman totally nawawala yung mga dark transfer dati, light transfer dati, meron po niyan eh. Pero ngayon medyo mas nagiging mas patok yung DTF kasi yung pinaka-ink niya, and wala na din siyang background, hindi na rin siya yung gugupitin katulad ng dark transfer. Kumbaga, kung wala siyang background, as isa yung pinaka pictures na sinend mo, yun na yun, gupitin mo na lang siya sa pinaka-film. Tapos yung vinyl, hindi pa naman siya nawawala kasi pwede pa din naman siya sa mga text and sa mga images lang na silhouette ganyan, pwede din naman. And pwede din naman kung wala kayo naman na cutter flatter, so yun, DTF din. Kumbaga, siset nyo siya sa Photoshop. So, kasi sa Photoshop ako nagsiset. Gawin ko lang po sa ibang printing shop. Pero, yun, ako sa Photoshop. Tapos, ang size kasi ng per meter kasi ang DTF. So, one size is 22 by 39 inch. Pagdating sa inch. So, doon sa 22 by 39 inch, pagkakasyahin nyo siya. And, yun yung isasend nyo as PNG file. So, yun yung po yung PNG file, walang background. Yun yung isasend nyo sa supplier nyo, and then ipiprint nila. So, yun. Kaya habang nag-iipon pa sa DTF machine, so meron tayong pwedeng pagprintan yung mga supplier natin dahil may mga machine silang malalaki. So, yun. Hi guys! So, it's Sunday and naglilinis ako sa shop. So, tinanggal ko na dyan yung mga nakasabit ko dahil lalagay pa rin siya ng mga scrunchies. And then, andito pa rin yung mga pillow natin. Ayan. So, medyo inisis ko yan. Medyo namuti siya kasi dati yung daan namin nilagyan ng tinambakan ng puro uling. So, yung buong shop ko is talaga nagkakaroon siya ng uling. As in, nandyan lang sa labas talaga yung pinaka-uling. Kaya, ayan, nangitim na siya ng husto. And, pati yung linoleum ko, so, pag nagka-ipon-ipon, papalitan ko siya ng linoleum. Ayan, and kung pwede nga lang mas pataasan pa, and lagyan ko na lang siya ng parang tiles para permanent na talaga. So, kaso talaga ang inuuna muna natin is yung mga importante. So, ayan, tapos yung mga mga tote bag ko is nilaban lang yan kasi sobrang uling talaga niyan, tsaka yung mga puti ko. Tapos ito pa yung dati ko sa yung nagbasura ako yung mga natirang t-shirts. So nandiyan pa rin, pero may paunti-unti na ubos na rin yan. Ayan, tapos yan, inaayos ko yung mga pati yung mga mug ko nandito. So tinanggalan ko na rin yan ng sobrang alikabok kasi nga ngayon puro bato-bato na yung nakatambak. So konti na lang yung pagkakaroon ng uling na wala-wala na, kaya naglinis ulit ako kasi dati madalas ako naglilinis, kaso ayan, katulad yan, kumapit dito sa pinakapandikit, ganyan ka itim yung uling talaga. Tapos syempre kaya ang uling ganyan ka talaga. Tapos ayan, so ngayon nilinis ko na talaga siya, inisis ko yung mga pader. Ayan, kasi
Kaya sa pintura na naman, na larger gastos na naman. Pero pag talaga nagkahipon-ipon and extra, pinturahan ko ulit siya ng white since wala naman yung mga uling talaga. So, ayan. Kasi parang dugyot talaga siya. So, on my previous vlog, so, nandito yung, yan, inayos ko muna doon. Tapos, ngayon, ito, unti-unti ko ulit inaayos. Tsaka, mag-display ako dyan. Malapit na kasi pasukan. Kaya, nag-aayos na rin ako dito sa labas. Dadahin na naman yung mga tao na walk-in, ganyan. Tapos, yun nga, madalas natatanggal. Pinaghati-hati ko lang to kasi, syempre, tight yung budget natin para lang mapaganda ng pagpapano yung shop. Ganyan. Kaso, tingnan mo may mga uling. Kaya siya nagkakaroon ng uling. Hindi ko alam, tinatapakan nila kasi. Kaya, ayan. Tapos yun, natatanggal din yan. Ito yung mga ginawa kong earrings. Plastic shrink siya. Ayan. Puro, ang design niya, puro pahaba siya. Ayan. So, mga pattern lang siya. Ayan. Plastic shrink. Tapos, ito yung may ibang design siya na may cookies. Tapos, ito. Ano ba pangalan nito? Si Takore. Ayan, si Takore. Hi guys, so ganito muna yung ayos natin dito ngayon. Pero, bibili pa ako ng earrings. Yung earrings sabitan. Tapos, lalagay ko dyan yung mga cards kasi. Tsaka memo pads. Ganyan. Tapos, yung sabitan din for bottom pins. Dito kasi muna nilagay para meron siyang nakalagay dyan. Ang gagawin ko dyan, mga scrunchies. So, mag-ipon ako ng scrunchies dyan. Tapos, lalagyan ko siya yung mga tusok-tusok. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Lalagyan ko siya ng ganyan. Tapos, more ang puro pamasad dyan. Kaya kailangan na gumawa na ako ng mga ganun. Tapos, papalitan ko na siya. Nilipat ko na to dito. Doon. Dyan. Nilipat ko na siya dyan. Makahilo ba? Tapos ito, nalagay ko doon sa gilid. Paglalagyan ko yan ng mga materials ko sa paints, yung mga acrylic, tsaka yung mga brushes kasi tinambak ko pala doon sa loob. And ginagamit ko din kasi yun pag magpe-paint ako. Tsaka bala ko din magbenta ng mga painting sa maliliit muna para mas madali siyang mabili. Ganyan. Tapos, yan. Sabit ko siya dyan. Ganito po yung mga sticker labels name na ginagawa ko. So, sa mga nagtatanong or nagtataka kung bakit sobrang siksikan sila, hindi ko naman sila ginagamitan ng kanmay or yung cutter. Kumbaga, mano-mano talaga. Ganyan kasi yung gusto ng mga customer, ganyan. Siksikan sila sa isang papel para mas makatipid. At saka, syempre, nagtitipid yung mga
nanay-nanay, kaya gusto nila ganyan. Ipinapakita ko muna yan bago ko i-print para makita nila. Yung iba, pag medyo malalaki pa yung name, minsan pinapaliitan pa nila para mas dumae sa isang A4 size. So, kung ano yung gusto nila, yun yung susundin natin. So, yan, nilalagyan na natin siya ng phototype, gold laminate na hologram rainbow. And di ko na napakita yung pag-print niya, pero ang gamit nating ink dyan is yung pigment para permanent. And then, ang gamit kong sticker paper ay ito, papakita ko na lang, at saka yung phototype na gamit natin.
So, habang nag-press tayo, may customer na nag-message sa akin and nakiusap na kung pwede magpa-print ng invitation. So, ready to print naman na siya and ilang pieces lang naman siya, kaya isiningit ko na siya sa paggawa. So, mamano-manuhin lang natin siya. Ayan. Alam niyo ba, pwede siyang, ayan. Sa malaki naman yung files, pwede siyang i-copy mo na lang siya. And then, i-paste. Pag hindi mo siya makuha. Dito sa Photoshop. So, ang gamit kong Photoshop dito, sila 6. Tapos, since white naman yung background, sila din kasi yung magkakat. Dahil wala akong cameo, ganun. Ayan, pwede mo lang siyang i-ganyan. Ayan. Tapos, yan na. Ayan, ganito siya. Ayan, ganyan mo lang siya. Yung wand, magic wand. Kasi, malinaw naman siya. Ayan, pag print mo, malinaw naman siya. Kahit na, kasi ako kakalang na malaking image sa Google, makikita ka naman na ganun. Pang cake topper na naman din siya, and yung medyo maliit lang, half lang siya ng parang A4 size, so pwede na po yung ganun. Tapos delete pa yan kasi lalagyan pa yan ng castle. So kung madali ang gawa talaga, ganun talaga yung gagawin natin. Ayan, actually kaibigan ko yung nagpagawa nito, so gusto niya is ang team ng birthday ng baby niya is Disney princess, tapos 5 lang. Tapos yun nga, ginawan ko nga siya ng inedit ko yung mukha sa mga photoshoot na Disney princess, iba-iba. Yun din yung ginawan ko ng video nakaraan. Ayan. So ayan, tapos Snow White, sino pa ba yung doon, si Ariel. Ayan. Kung madalian ganun, pwede mo naman din siyang kung walang background, i-save as, ganyan, PNG. Pero kung ngayon nga, madalian lang, ayan, ganyan. Copy-paste mo lang. Ayan. Ayan, ganyan. Pero kung yung sa tarpaulin, huwag nyo gagawin kasi sobrang labo niyan pag ganun. So, ito yung mga yan. Ayan, pwede na yan. Kasi may white background naman. Kaya kunin mo na lang yan. So, yun, kanya-kanya lang naman kasi ding discard para madali yung trabaho pero maayos siya. Kumbaga, hindi pwedeng madali na tapos hindi naman maayos. So, kailangan pa rin maayos kahit mabilisan. Ayan, papakuha na din kasi ito ngayon. So, ayun. Kaya, mabilisan lang. Pero syempre pag tarpaulin, ulitin ko, pag tarpaulin, hindi nyo siya pwedeng gawin ganyan kasi malaki ang tarpaulin. So, pangit. Bababa yung niya. Yung hindi maganda quality pag print. So, ito naman lang daw basahin.
naman siya siguro, ano, yan, okay na yan. Parang hinarangan siya ni Belen. Medyo, naba natin siya ng konti. Ayan. Tapos, naba na yung layers. Tapos, kuha tayo ng, Disney, castle. Para mas malaki. Tapos, ayan, meron siyang backgrounds. So, nasan those? Bako kayo iba. Pag ganun, babaan nyo na, babaan tolerance para hindi makuha yung iba. Ganun. Ayan, okay na. Similar mo, lahat kuhan. Manuhin na lang, no choice ka. Ito ay, hindi naman sa katamarang pag-layout to ha. Madalian ho kasi ito. Kaya ganun. Pero kung marami kang time, syempre, mas maganda. Linisin mo ng sobra-sobra. Tsaka lalo na kung malaki. So, yung mga tutorial ng Photoshop, meron naman po yan sa YouTube. Pag talaga, kasi mas mahaba yung time nun eh. One full video lang yun, hindi siya yung pinasama lang sa mga videos na ganito. Dapat talaga pag nanood ko ng tutorial, parang, for example, tatanggalin yung background. Isang video yun kasi para mas maintindihan ng nag-aaral. Ayan. So ito, pinapakita ko lang yung paggawa nito kasi baka mag-comment na naman. Open naman ako sa mga comments, alam ko naman yun. Iba-iba tayo ng pananaw, ganyan. Pero gusto ko lang din ipaliwanag yung side ko. Na yung iba kasi alam naman nila din mag-Photoshop, tapos meron din silang ibang hindi makuha. So yung iba, minsan yung part lang na yun yung talagang pinapanood nila para malaman nila kung ano yung meron pa silang hindi natutunan. Meron naman talaga as hindi talaga sanay mag-Photoshop, so kailangan talagang pag gusto mong mag-aral is magsisimula ka sa pinakasimula talaga, ganun. Ako kasi napag-aralan ko lang ang Photoshop, sarili ko lang. Hindi naman siya tinuro sa school. Ang ginawa ko lang kasi kalikot experiment, nod ng YouTube. Tapos yung iba, sa sobrang tagal ng panahon, natuklasan ko lang talaga yung mga gamit ng mga tools. So, kailangan, syempre, tulungan mo rin ng sarili mo na kasi lalo na noon yung mga 2010, 2011 wala naman halos internet. I mean, di naman ganong kaano yung YouTube, yung sa mga tutorial, ganyan. So, unti-unti sa Photoshop talaga natutunan ko lang habang pagtagal ng panahon. So, syempre, tayo bilang may isip din naman tayo and alam na din, kumbaga tulungan din yung sarili na mag-aral din ng kusa bukod sa mga tutorial. Syempre, mga tutorial nakakatulong talaga yan. As in, sobrang laki ng tulong yan. Pero syempre, meron din naman tayong kakayahan para sa sarili natin na ma-discover na, ayun, na nagagawa natin. So, yung ibang mga ganun, ibang way na nadidiscover mo, gusto mo din naman i-share sa iba. Ganun. Ako kasi hindi ako magaling sa pagtuturo. Baga, minsan nagsishare lang din ako kasi gusto ko din makatulong. Pero, yung talagang katulad ng iba na magtuturo ka na talagang sobrang galing sa mga detalye, step by step, hindi ako professional. So, nire-recommend ako din yung ibang mga tutorial na magagaling talaga silang magturo. Ayan.
So, yun lang naman. O, ayan, tapos na tayo sa ano, sa kanila. Tapos, i-resize lang natin din yan kasi hindi naman siya malaking sobra. So, mga ganyan lang. Sa tuktok siya ng cake. Alam ko ang cake, ang radius ng cake siguro nun mga, pwede na siya panghap ng ano, ayan, ganyan. Baka malaki pa nga to ng konti. Kumbaga, syempre ako na magtatansya na yan. Tapos, i-merge ko lang siya para pag pwede, lalagyan ko lang siya ng ano, outline para pang cuts. Kumaka ulit ng layer, i-merge mo ulit dun sa pinaka image mo, tapos stroke ulit. Yan na yung pinaka outline niya para meron siyang pattern niya lang. Pwede naman niya isagad din naman. Basta yun lang din naman magiging pattern niya halos. Yan, malaki na yan sa ano, half na A4 yan. Tapos, pangalan naman niya. So, ribbon, pink ribbon pink ribbon label. Print mo na siya, dye ink. Pwede naman siya sa dye ink kasi ano naman siya hindi naman siya yung pangmatagalan. Pwede siya tinatabi din, pero kumbaga kasi sa cake siya ilalagay. Pwede naman siya sa dye ink. Depende sa inyo kung ano yung, depende sa inyo kung ano yung sa inyo gusto i-print ganyan. Pero sa dye ink, ayun, dye ink tapos waterproof na lang kasi nga lalagay niyo siya sa cake. Yan na siya. Yan. Tapos ito.
So, mga nagpapina sila. Nandito sila lahat. Ayan. Magkaka-size. Large. Kasi each teacher is isang blue, isang twist. Isang royal blue, isang twist and gray. So, ito yung small and extra small. Dito ko siya na naipapak kasi nalagyan ko siya nito. Tsaka yung sticker name nila.